Hey friends! Ang video na ito ay mag-a-update sa iyo ng pinakabagong teknolohiya, software invention. Kaya't patuloy na manood. Nais din naming ipahayag ang aming pasasalamat sa iyong suporta. At eto na. The Rise of Technology Part 1. Ang nakalipas na siglo ang may pinakamalaking epekto sa kasaysayan ng tao at sa planetang lupa gaya ng alam natin. Nasaksihan ng henerasyon noong nakaraang siglo ang mga digmaang pandaigdig, salot, mga natural na sakuna na kumitil sa 10-10 milyong buhay. Nasaksihan din nila ang pinakamalaking pagsulong na nagawa ng tao kumpara sa nakalipas na mga siglo. Nakamit ng ika-20 siglo ang napakalaking pagsulong sa kaalaman, medisina, transportasyon, teknolohiya at napakaraming imbensyon. Paano naman ang ika-21 siglo? Ang ating henerasyon ay nakararanas pa rin ng napakalaking hamon at isa sa mga ito ay ang global warming. At pagdating sa pag-unlad, di hamak mas mabilis na tayo ngayon kaysa sa nakalipas na mga siglo. Ngunit ang panahong ito ay tinatawag nating era ng teknolohiya at software. Ang paggamit ng mga bagong advanced na teknolohiya at software ay nagpapabilis, mas mura at mahusay. Kaya ngayon sa video na ito ay bibigyan ka namin ng mga update ng pinakabagong teknolohiya at software. At kung gusto mo, paki-follow, share, like and subscribe. Ano ang mga uso trend sa teknolohiya? Ang mga uso o trend sa teknolohiya ay tumutukoy sa mga umiiral na pag-unlad, pagbabago, at pagsulong sa mundo ng teknolohiya. Ang mga trend na ito ay kadalasang humuhubog sa direksyon ng mga industriya, negosyo, at lipunan sa kabuuan, na nakakaimpluwensya sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan, nagtatrabaho, at nabubuhay. Bakit mahalaga na makialinsabay sa trend ng teknolohiya? Ang pagsunod sa mga uso sa teknolohiya ay mahalaga para sa mga individual at negosyo dahil nakakatulong ito manatili silang mapagkumpitensya sa isang mundong mabilis na umuusbong ang digital landscape. Sa pamamagitan ng pagsunod sa sumusulong na teknolohiya, ang isa ay makakagawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa paggamit ng mga bagong tool, pagpapabuti ng mga proseso, at mabilis na paglago. Paano ka nakakasabay sa trend ng teknolohiya? Maaari kang manatiling updated kung ano ang latest sa teknolohiya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pinagmumula ng balita sa teknolohiya, pag-subscribe sa mga newsletter ng industriya, pagdalo sa mga komperensya at webinar, paglahok sa mga online na komunidad, at pakikibahagi sa patuloy na pag-aaral at pagpapaunlad ng kasanayan. Napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya ngayon. Kaya nagiging mas mabilis ang pagbabago at pag-unlad. Gayunpaman, hindi lamang mga trend sa teknolohiya umuunlad, marami pa ang nagbago, na nagpapaunawa sa mga profesional sa IT na ang kanilang tungkulin ay hindi mananatiling pareho sa walang kontak na mundo. Ang isang profesional na IT sa 2024 ay patuloy na mag-aaral, magmumukhang walang alam, at muling mag-aaral, dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa pagnanais. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Nangangahulugan ito na dapat kang manatiling updated sa mga umuusbong na teknolohiya at latest trends sa teknolohiya. At nangangahulugan ito ng pag-iisip ng future upang malaman kung aling mga skill ang kailangan mo upang makakuha ng magandang trabaho at matutunan kung paano ito maabot. Narito ang mga nangungunang sa trend ng teknolohiya na dapat mong subaybayan at subukan sa 2024. Malaki ang posibilidad ma-secure ang isa sa mga trabahong gagawin ng mga bagong trend ng teknolohiyang ito. Simulan ang listahan ng mga bagong tech na uso sa usapan ng bayan, Gen AI. Isa, Generative AI. Binago ng Generative AI, isang makabagong teknolohiya, na nagpapagana sa mga makina ng iba't ibang industriya at ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng tao. Sinasaklaw nito ang isang malawak na hanay ng mga application, mula sa pagbuo ng text hanggang sa synthesis ng larawan at maging sa komposisyon ng musika.
Matapos ma-master ang generative AI, maaaring ituloy ng mga individual ang mga kapanapanabik na tungkulin sa trabaho sa mga larangan tulad ng pananaliksik sa artificial intelligence, data science, at creative na industriya. Ang patuloy na lumalawak na mga application ng generative AI ay nangangako ng magandang kinabukasan para sa mga nakakabisado sa teknolohiyang ito, na nag-aalok ng mga pagkakataong hubugin kung paano tayo nakikipag-ugnayan at lumikha sa panahon ng digital age. Ang ilan sa mga nangungunang posisyon sa trabaho ay AI researcher, kung saan maaari mong suriin ng malalim ang pagbuo ng mga advanced na modelong generative. Data scientist, ginagamit ang generative AI para maunawaan ang data. Content creator, gumagamit ng generative AI para gumawa ng paksa at kumpletuhin ito. At nariyan din ang AI ethics consultant, na tinutugunan ang mga etikal na implikasyon ng nilalamang binuo ng AI. 2. Computing power. Ang computing power ay matatag na sa panahon ng digital era, na halos lahat ng device at appliances ay naka-computer. At patuloy pa itong sumusulong, dahil hinulaan ng mga dalubhasa sa agham ng data na ang infrastruktura ng computing na ginagawa natin ngayon ay mas huhusay ng huhusay sa mga darating na taon. Kasabay nito, mayroon na tayong 5G, maghanda para sa isang panahon ng 6G na magbibigay ng higit na kakayahan sa ating mga kamay at mga device na nakapaligid sa atin. At mabuti rito ay, dahil ang computing power ay bumubuo ng higit pang trabaho sa industriya ng technology na naangangailangan ng mga special skill. Mula sa agham ng data hanggang sa robotics at pamamahala sa IT, ang larangang ito ay magpapagana sa pinakamalaking porsyento ng trabaho sa bawat bansa. Kung mas maraming pag-compute ang kaya ng ating mga device, mas uunlad ang mga technician, IT team, relationship manager, at ang ekonomiya ng customer care. Ang isang mahalagang sangay sa ilalim ng larangang ito na maaari mong matutunan ngayon ay ang RPA, ibig sabihin, Robotic Process Automation. Narito ang mga nangungunang trabaho na maaari mong i-target pagkatapos ng RPA Data Scientist, AI Engineer, Robotics Researcher, AI Architect at Robotics Designer. 3. Mga smart na device. Ang artificial intelligence ay may mahalagang papel sa paggawa ng ating mundo na mas matalino at mas maayos. Ito ay hindi lamang pagtulad sa mga tao kundi mas advanced pa, upang gawing walang problema at mas simple ang ating buhay. Ang mga smart na device na ito ay narito upang manatili sa 2024 at higit pa, dahil ang mga data scientist ay gumagawa ng mga AI home robot, appliances, work device, wearable, at marami pang iba. Halos lahat ng trabaho ay nangangailangan ng smart software application upang gawing mas madaling pamahalaan ang ating buhay sa trabaho. Ang mga smart na device ay isa pang karagdagan sa industriya ng IT na mataas ang demand dahil mas maraming kumpanya ang nagiging digital space. Halos bawat mas mataas na antas ng trabaho ay nangangailangan ng mahusay na kasanayan sa IT at automation para sumulong. Narito ang pinakamahusay na mga trabaho na maaari mong paganahin: IT manager, mga data scientist, mga taga-subok ng produkto, mga product manager, mga automation engineer at IT researchers. 4. Datafication. Ang datafication sa simpleng pananalita ay, ginagawang mga device o software na pinapagana ng data ang lahat ng bagay sa ating buhay. Sa ibang pananalita, datafication ay pagmo-modify ng mga gawain ng tao tungo sa teknolohiyang pinag-aganya ng data. Mula sa ating mga smartphone, pang-industriyang makina, at mga application sa opisina hanggang sa mga appliances na pinapagana ng AI at lahat ng iba pa, ang data ay mananatili ng mas matagal kaysa sa iniisip natin. Kaya, upang mapanatili ang mga data na nakaimbak ng tama at ligtas, ito ay naging isang in-demand na espesyalisasyon sa ating ekonomiya. Ang datafication ay mas tumataas ang demand para sa mga profesional sa IT, data scientist, engineer, technician, manager, at marami pang iba.
Ang mas kapaki-pakinabang ay dahil sinumang may mahusay na kaalaman sa teknolohiya ay maaaring gumawa ng isang sertipikasyon sa mga espesyalisasyon na nauugnay sa data upang makahanap ng trabahong angkop dito. Ang mga trabaho sa data ay higit na nangangailangan ng kasanayan kaysa kwalifikasyon. Tingnan natin ang ilang sikat na career sa data, mga big data engineer, mga robotics engineer, arkitekto ng IT business intelligence analyst at data scientist. 5. Artificial intelligence, AI, and machine learning. Ang artificial intelligence, o AI, ay nakatanggap na ng maraming buzz sa nakalipas na dekada. Gayunpaman, ito ay patuloy na isa sa mga bagong trend sa teknolohiya dahil sa mga kapansin-pansing epekto nito sa kung paano tayo nabubuhay, nagtatrabaho at naglalaro. Pero nagsisimula pa lang yan. Kilala na ang AI sa pagiging superior nito sa pagkilala sa larawan at pagsasalita, navigation app, smartphone personal assistant, ride-sharing app at marami pang iba. Bukod pa riyan, mas gagamitin ang AI para pag-aralan at para matukoy ang mga pinagbabatayan ng kakayahang makaunawa, para makatulong na mahulaan ang demand para sa mga serbisyo tulad ng mga ospital, at makatulong sa mga awtoridad na magdesisyon ng mas mahusay sa paggamit ng resources, at upang maunawaan ang iba't ibang pag-uugali ng mga customer sa pamamagitan ng pagsusuri ng data na halos kasabay ng real-time. Mas pinalalaki nito ang income at pipuhusay ang mga personalized na karanasan. Sa pagpapalaganap ng AI, may mga bagong trabaho ang malilikha para sa pag-unlad. Ilan sa mga ito ay programming, testing, support and maintenance. Karagdagan pa, nag-aalok ang AI ng mataas na sweldo ngayon. Ang machine learning na subset ng AI ay ginagamit na rin sa lahat ng uri ng industriya na may malaking pangangailangan para sa mga dalubhasang profesional. Hinuhulaan ng Forrester na ang AI, machine learning, at automation ay lilikha ng 70% ng mga bagong trabaho sa US pagsapit ng 2025, mga trabaho kabilang ang mga profesional sa pagsubaybay sa robot, data scientist, automation specialist, at content creator, na ginagawa itong isa pang bagong trend ng teknolohiya na dapat mo ring isaalang-alang. Ang pagmaster ng AI at machine learning ay makakatulong sa iyo na makakuha ng mga trabaho tulad ng AI research scientist, AI engineer, machine learning engineer at AI architect. 6. Extended reality. Binubuo ng extended reality ang lahat ng mga teknolohiyang gayahin ang realidad, mula sa virtual reality, kasama rito ang augmented reality hanggang mixed reality at lahat ng iba pang nasa pagitan. Ito ay isang importanteng trend sa teknolohiya ngayon dahil lahat tayo ay naghahangad na humiwalay sa tinatawag na limitasyon ng mundo. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang realidad bagamat malayo ang aktwal na presensya. Ang teknolohiyang ito ay napakapopular sa mga manlalaro, medikal na espesyalista, retailers at pagmomodelo. Ang mahirap na katotohanan extended reality ay ang gaming. Isa itong mahalagang merkado ng extended reality. Pero ang gaming ay hindi nangangailangan ng mataas na kwalifikasyon, ngunit sa halip kailangan ng hilig para sa online na paglalaro. Kaya maaari kang mag-gaming o ituloy mo ang karir mo sa paggawa ng disenyo ng laro, animation o kahit na pag-edit ng mga programa upang magpatuloy ng isang matagumpay na career sa espesyalisasyong ito. Samantala, ang pinakamahusay na mga trabaho para sa AR, VR pati na rin sa Extended Reality Architect, Front Lead Engineer, Software Developer, AR, VR Support Engineers, mga designer ng laro, mga pro gamer at creative director. 7. Digital Trust. Dahil may mga tao na natutulungan at nalilito sa mga device at teknolohiya, ang kumpiyansa at tiwala ay binuo patungo sa mga digital na teknolohiya. Ang pamilyar na digital trust na ito ay isa pang mahalagang trend na nagbigay daan para sa higit pang mga inobasyon. Sa digital conviction, ang mga tao ay naniniwala na ang teknolohiya ay maaaring lumikha ng isang secure, ligtas at maasahang digital na mundo at makakatulong sa mga kumpanya na mag-imbento at gumawa na hindi nababahala tungkol sa pag-secure ng tiwala ng publiko.
Upang lumikha ng mas ligtas na espasyo para sa mga digital na user, ang cybersecurity at ethical na pag-hack ay ang mga pangunahing espesyalisasyon na maaari mong tingnan. Sa dalawang ito, mayroong isang hanay ng mga trabaho na matutuklasan mo mula sa junior hanggang senior na antas. Para sa ethical na pag-hack, maaaring kailanganin mong kumuha ng mga profesional na sertipikasyon, habang para sa cybersecurity, sapat na ang isang diploma o kahit isang kwalipikasyon ng master para maghangad ng mataas na sweldong tungkulin. Narito ang mga nangungunang trabahong mahahanap mo sa cybersecurity at ethical hacking. Cybersecurity analyst, penetration tester, security engineer, arkitekto ng seguridad, security automation engineer at network security analyst. 8. 3D printing. Ang isang pangunahing trend sa inobasyon at teknolohiya ay 3D printing na ginagamit upang bumalangkas ng mga prototype. Ang teknolohiyang ito ay may epekto sa biomedical at industrial na sektor. Hindi natin naisip na mag-print ng isang tunay na bagay mula sa isang printer, pero ngayon, ito ay realidad. Kaya, ang 3D printing ay isa pang inobasyon na mananatili. Para sa mga kumpanya sa sektor ng data at pangangalagang pangkalusugan na nangangailangan ng maraming 3D printing para sa kanilang mga produkto. Iba't ibang trabaho ang binabayaran ng maayos at pang-internasyonal ito. Kailangan mo lang ng mahusay na kaalaman sa AI, machine learning, modeling, at 3D printing. Tingnan natin ang pinakamahusay na mga trabaho sa espesyalisasyong ito, CX Program Manager, 3D Printer Engineer, Emulation Prototyping Engineer, Tagasanay ng Robotics, AI Engineer, Operations Manager at Organ at Prosthetic Designer. Siyam, genomics. Isipin ang isang teknolohiya na maaaring pag-aralan at gamitin ang iyong DNA upang mapabuti ang iyong kalusugan, na tumutulong sa iyong labanan ang mga sakit at kung ano pa. Ang genomics ay tiyak na teknolohiyang bumabasa sa pagbuo ng mga gene, DNA, pagmamapa nito, istruktura, at iba pa. Dagdag pa, makakatulong ito sa pagbibilang ng iyong mga gene at magresulta sa paghahanap ng mga sakit o anumang posibleng problema na maaaring maging isyu sa kalusugan sa ibang pagkakataon. Pagdating sa isang espesyalisasyon tulad ng genomics, makakahanap ang isa ng iba't ibang teknikal at hindi teknikal na posisyon sa trabaho. Ang mga teknikal na trabaho ay tungkol sa pagdidisenyo, pagsusuri, at diagnostic, habang ang mga hindi teknikal na trabaho ay nakatuon sa mas mataas na antas ng pananaliksik at teoretikal na pagsusuri. Narito ang mga nangungunang trabaho sa genomics: bioinformatics analyst, genome research analyst, full stack developer, software engineer, bioinformatician at genetics engineer. 10. Mga bagong solusyon sa enerhiya. Sumang-ayon ang mundo na maging mas lont iyan para sa kapakanan ng mga landscape nito at sa enerhiya na ginagamit natin. Nagre-resulta ito sa mga kotseng tumatakbo gamit ang kuryente o baterya at mga bahay na gumagamit ng mas makakalikasang opsyon tulad ng solar at renewable energy. Ang mas mabuti pa ay ang mga tao ay concerned sa kanilang mga carbon footprint at basura. Sa gayon, ang pag-minimize nito o paggawa ng mga iyon sa renewable energy ay mas nakakatulong. Nagbunga ito ng isa pang trend ng teknolohiya, mga solusyon sa enerhiya. Ang alternatibong arena ng enerhiya na ito ay nagpapalakas din ng career na nauugnay sa kapaligiran at nakatuon sa data. Ang mga ito ay tumutukoy sa mga nasa mga espesyalisasyon sa science at mga kwalifikasyon sa agham panlipunan. Tingnan natin ang mga nangungunang trabahong mahahanap mo sa new energy, energy specialist, solar, thermal, hydropower at iba pa. Solar plant design energy, espesyalista sa diskarte sa klima, tagapamahala ng proyekto, enerhiya ng kemikal, biotechnology specialist at renewable energy technologist. 11. Robotic Process Automation, RPA. Tulad ng AI at machine learning, ang robotic process automation ay isa pang teknolohiya na nag-automate ng mga trabaho.
Ang RPA ay ang paggamit ng software upang i-automate ang mga proseso ng negosyo tulad ng pagbibigay kahulugan sa mga application, pagproseso ng mga transaksyon, pag-iingat ng data, at kahit pagtugon sa mga email. Ang RPA ay nag-automate ng mga paulit-ulit na gawain na dati nang ginagawa ng mga tao. Bagamat tinatansya ng Forrester Research na ang automation ng RPA ay magbabanta sa kabuhayan ng 230 milyon o higit pang mga manggagawang may kaalaman o humigit kumulang 9% ng pandaigdigang manggagawa, ang RPA ay lumilikha din ng mga bagong trabaho habang binabago ang mga kasalukuyang trabaho. Nalaman ni McKinsey na wala pang 5% ng mga trabaho ang maaaring ganap na automatiko, ngunit humigit kumulang 60% ay maaaring bahagyang automatiko. Para sa iyo bilang isang IT professional na tumitingin sa hinaharap at sinusubukang unawain ang pinakabagong mga uso sa teknolohiya, nag-aalok ang RPA ng maraming pagkakataon sa karera, kabilang ang developer, project manager, business analyst, solution architect at consultant. At ang mga trabahong ito ay nagbabayad ng maayos, ginagawa itong susunod na trend ng teknolohiya na dapat mong bantayan. Ang pagmaster ng RPA ay makakatulong sa iyo na makakuha ng mga trabahong may mataas na sweldo tulad ng RPA developer, RPA analyst at RPA architect. To be continued.